Part 153, Gretchen. Mga kasummer, ihanda ang inyong mga panyo dahil sa episode na ito, sabay na aagos ang luha ng pagpapatawad at ang takot sa isang bagong trahedya. Sa pagising ni Bianca mula sa impyernong dinanas, akala natin tapos na ang kanyang pagdurusa. Ngunit sa pagharap sa matinding kahihiyan at sa pag-aakala na nasusuklam sa kanyang lahat, lihim niyang tinanggal ang swero at tumungo sa gilid ng rooftop. Isang hakbang na lang ba ang kulang para tuluyan na siyang magpahinga? Habang sa mansyon ng mga Yamoto, isang marubdob at tapatang usapan ang magaganap sa pagitan ni Demetrio at ng kanyang mga naging sandalan. Isang desisyon na tuluyang magbubunsod kay Rohel sa likod ng mga rehas habang buhay. At ang paghaharap ng magkapatid, paano tatanggapin ni George ang madilim na katotohanan na ang sarili niyang ama ang pumatay sa mga magulang ng asawa ni Gretchen? Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Dahan-dahang iminulat ni Bianca ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanya ang puting kisame at maliwanag na paligid. Ilang sandali pa ilang babaeng nakasuot ng puti ang salit-salitang lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatulala bago nahimasmasan at napagtanto na nasa isang ospital siya. Nandito ang mommy niya? Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Napalingon siya at nakita ang kanyang ina. Nangunot ang kanyang noo. Totoo ba ang nakikita niya? Maraming salamat at gising ka na. Maluha-luha pa nitong bigkas, kasabay ng marahang paghaplos ng kanyang buhok. Mom? Sunod-sunod na naging pagtango ni Matilda. Oo, Bianca, si mommy mo ito. Ligtas ka na anak, ligtas ka na? Wala nang mananakit pa sa'yo. Masuyo pa nitong tanong. Ilang saglit pa lumitaw sa kanyang paningin ang nakakatanda nilang kapatid, ang Kuya Anthony niya. Hey, how are you feeling? Tanong nito sa nanginginig na boses. I'm okay, mahina niyang bigkas. May gusto ko bang kainin? Susubuan kita. Nakangiting wika ng kanyang ina, subalit marahan siyang umiling. Wala siyang ganang kumain, ang nais lang niya magpahinga. Patawarin mo ako anak, kung sana kinausap lang kita. Kung sana'y nakinig ako sa iyo at hindi ko hinayaan na maikasal ka sa lalaking yon, hindi sana mangyayari sa iyong lahat ng to. Umiiyak nitong wika. Sa pagkakataong yon, unti-unting bumigat ang kalooban niya kasabay ng pagbaha ng mga alaala niya tungkol sa pinagdaanan niya sa kamay ni Kevin at sa mga kaibigan nito. Ilang beses siyang napalunok para mawala ang bikig sa kanyang lalamunan. It's my fault, singit naman ni Anthony. Ako nagsabi kay Daddy na ipakasal ka kay Kevin. I'm one of the reasons why you got married with that bastard. Kaya kung may dapat bang sisihin dito, walang iba kundi ako yon. Dagdag pa nito bago binaling ang tingin sa kanya. Patawarin mo ako, Bianca. Nagkamali ako sa naging desisyon ko. I'm so sorry. Nakayuko namang wika ng kanyang kapatid. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Base sa mga sinabi nito sa kanya, ngayon mukhang alam na ng mga ito ang nangyari sa kanya. Where's Kevin? Mahina niyang tanong. Nagkatinginan si Anthony at Matilda bago sumagot. Nasa kulungan na siya anak. Sinong nagligtas sa akin, Mom? Ang huli niyang naaalala, tinawagan niya si Gretchen para humingi ng tulong at sinabi niya kay Colin ang nasaksihan niya bago pa man siya binugbog ni Kevin. Colin came in time. He was the one who saved you. Si Anthony ang sumagot. Malungkot siyang napatitig sa kawalan. So Colin did see her situation at that moment. Agad siyang nakaramdam ng pangangapal ng kanyang mukha. Nakakadiri siya. Colin must be disgusted with her. Nang makangat siya ng tingin, muli niyang nasulyapan ang kanyang ina at kapatid na lalaki. Hindi lang palang dalawa ang naroon, kundi maging sina Kara at Kendra. At isang bagay lang ang napagtanto niya. Her whole family must be disgusted with her too. Huwag niyo nang isipin yon. Hindi ako galit sa inyo. The important thing is, I'm safe now. Mahinahon niyang wika. Napuno ng iyakan ng buong silid, maging siya ay napaluhan na rin. She never expected she would reunite with her family in times like this. Nasaan nga po pala si Daddy? Tanong niya. Napatikim naman si Matilda bago sumagot. Nasa abroad pa siya anak kaya hindi siya makakapunta. Pero masaya siya at ligtas ka na? Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang dagdagan pa ang dalahin ni Bianca kaya kahit ayaw niya, pinili niyang ilihim mula dito ang kalagayan ng asawa niya sa ngayon. Ganun ba? Oo naman, kaya magpakalakas ka, okay? Nang sa ganon makauwi ka na agad. Tipid siyang ngumiti bago tumango. Gagawin ko po yan, Mom? Maya-maya pa,
Humiling si Bianca na mapag-isa. Mukhang naintindihan naman ng mga ito ang nararamdaman niya, kaya pinagbigyan siya ng mga ito. Nang umalis na ng kanyang ina at mga kapatid, pinilit ni Bianca ang sariling tumayo. Tinanggal niya ang swerong nakakabit sa kanyang kamay, tsaka lumabas ng kanyang silid. Palihim siyang sumakay ng elevator paakyat sa rooftop ng ospital. Nang makarating siya doon ay sumalubong sa kanya ang sariwang hangin. Nung nasa mansyon pa siya ni Kevin, parang di siya makahinga. Bawat galaw niya, pakiramdam niya, may kaakibat na parusang matatanggap niya, pero ngayon, malaya na siya. Subalit habang tinatamasa ang bagong kalayaan, haharapin naman niya ang kahihiyan sa nangyari sa kanya. Naparunok siya bago umabante papunta sa gilid ng building kung saan natatanaw niya ang malawak na syudad. Sapat na ang kaunting kalayaan mula sa mga taong nanakit sa kanya. Sa ngayon, nais na niyang magpahinga ng tuluyan. Matapos ang isang araw nakalabas na ng ospital si Marie, agad tong inuwi sa mansyon ng mga Yamoto kung saan nakaabang sina Gretchen at Demetrio. Nang marinig ni Gretchen ang ugong ng sasakyan sa labas, napalingon siya sa kanyang asawa na kanina pa tahimik. Huminga siya ng malalim bago hinawakan ng kamay nito at marahang pinisil. Okay ka lang ba? Masuyo niyang tanong. Buntong hininga ding tumango si Demetrio. I am just worried. Di pa kami nagkakausap ni na grandma at grandpa pagkatapos mabunyag ang sekreto ni Uncle Rohel. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Pagtatapat ni Demetrio. He is smart. He always calculates things, and above it all, he is a person who already knows what to say and do before facing a certain situation. Pero iba ngayon. The situation is very crucial. Ilang sandali pa pumasok ng dalawang matanda sa bulwagan ng mansyon kung saan sila naghihintay. Nakasunod sa mga ito ang dalawang personal nurse at butler ng mansyon. Tumayo silang dalawa ni Demetrio para magbigay galang sa lolo at lola nito. Nang tingnan niya si Grandma Marina, halata niya agad ang stress sa mukha nito. Maging si Grandpa Daichi, ganun din. Kamusta po kayo, Grandma? Tanong niya at lumapit sa matandang babae. Tipid naman tong ngumiti bago sumagot. Medyo okay ng pakiramdam ko, Iha. Ikaw, kamusta? Ang baby mo? Ayos lang po kaming dalawa ni Baby Dale, Grandma. Mahinahon niyang sagot habang himas ang kanyang malaking tiyan. Mabuti naman kung ganon. Anito, bago lumihis sa mga mata sa kanyang asawa. Tumikhim si Demetrio bago to nagsalita. Welcome home, Grandma. I'm glad you're okay now. Sandaling pinagmasdan ni Maria ang kanyang apo bago ito tumango. Pwede ba tayo mag-usap, Colin? Tinanguan ni Gretchen si Demetrio kaya tango din ang naging sagot nito sa sariling lola. Wala pong problema, Grandma. Kung ganon, iiwanan ko muna kayo sandali para makapag-usap kayo ng masansinan. Kailangan ko rin umalis para kausapin ang kapatid mo, paalam ni Gretchen. At dahil napag-usapan na nila ni Demetrio ang tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nahirapan pang umalis kasama ng mga bodyguards na inutasan ni Demetrio na magbantay sa kanya, kasama na rin si Jomar. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo ni na Demetrio at ng kanyang lolo at lola na parabang nakikiramdam sila sa isa't isa. Colin, basag ni Marisa katahimikan na namamagitan sa kanila. Yes, Grandma? Galit ka ba sa amin ng grandpa mo? Mahina nitong tanong. Bahagya namang nagulat si Demetrio sa naging tanong ng matandang babae. Paano naman siya magagalit sa mga ito, gayong itong nasa tabi niya ng mga panahong wala na siyang mga magulang? Huminga siya ng malalim bago marahang umiling. Hindi po. Kailanman hindi ako nagalit sa inyong dalawa ni grandpa? Napatango-tango si Marie bago kinuha ang kamay at marahang pinisil. Patawarin mo ako, Colin. Kaming dalawa ng grandpa mo. Hindi kami naging mabuting magulang kay Rohel kaya nawalan ka ng ama at ina. Masyado kaming naging totok sa negosyo noon kaya nakaligtaan namin kung anong landas ang tinatahak ng panganay naming anak. Isa kami sa masisisi kung bakit humantong sa lahat ng ganito. Segunda naman ni Daichi. Kung maibabalik lang niya ang panahon, pipiliin niya na mas madalas makasama si Rohel at Denver nang sa ganon matutukan niya ang relasyon ng dalawa. Pero huli na ang lahat. Wala nang bunso niyang anak at dahil yon sa panganay niya. Hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ang katotohanan na nagpatayan ang mga anak nila ni Marie dahil lang sa yaman at posisyon na kung tutuusin, hindi naman sana niya ipagkakait kay Rohel.
Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Demetrio bago umiling. Hindi po ninyo gusto na mawala ang mga magulang ko, kaya wala kayong dapat ihingi ng tawad sa akin. Gaya ko nawalan din kayo ng anak at sigurado ko, mas masakit yon sa parte ninyong dalawa. At kahit anong sisi pa ang gagawin natin hindi may pagkakaila, hindi na kailanman maibabalik ang buhay ni na mommy at daddy. Napatango-tango ang dalawang matanda. Sa loob na maraming taon na inalagaan nila si Colin, ito ang unang beses na nakausap nila ng masinsinan ang lalaki. Isang pag-uusap kung saan bukas ang pareho nilang mga puso. Maraming salamat sa pag-unawa mo sa amin, Colin. Ani Marie, niyakap ang kanyang apo ng mahigpit. Yumakap naman pabalik si Demetrio sa kanyang lola. Masasabi niya na halos mabibilang lang sa mga kamay niya ang mga pagkakataon na nayakap niyang ginang dala ng hindi siya emosyonal na klase ng tao. Pero masasabi niyang masarap yon sa pakiramdam. May isang bagay lang po sana akong hihilingan, Grandma. Ani Demetrio kalaunan. Nagpapahid naman ng luha si Marina bumitaw kay Demetrio bago tumango. Ano yon, apo? Ayoko po sanang maging malaya si Uncle Rohel. Alam ko po, mahirap para sa inyo itong hinihiling ko. Pero sa nakikita ko sa kanya, puno pa rin siya ng galit. Grandma, at maaaring maghihiganti pa rin siya kahit pa man siyang may kasalanan, dagdag pa niya. Malapit na pong manganak ang asawa ko. May pamilya po akong kasalukuyang binubuo. I don't want him to ruin my family, especially the life that I will give to my son. I will do everything to protect my wife and my child from any possible threat. Naiintindihan kita, apo? Si Daichi ang sumagot. Bilang isang magulang, alam ko ang nararamdaman mo. At kung ako rin ang nasa lugar mo, ganyan din ang magiging desisyon ko. Napag-usapan din namin to ni Marie. Bilang isang magulang, gagawin namin ang lahat para mapigilan si Rohel gumawa ng isa pang kasalanan. Kaya naman wala kaming balak na palayain siya. Mananatili siya sa kulungan at doon niya pagbabayaran ang kasalanan na kanyang nagawa sa mga magulang mo at maging sa anak ni Takumi at Matilda. Maraming salamat, Grandpa. Grandma? Balak din naming bigyan ng isang payapang buhay ang aming apo na si Dale, kaya makakaasa ka. Tutulong kami sa pananatili ng kaayusan sa pagitan ninyo ni Gretchen. Segunda naman ni Marie. Napatango si Demetrio. Alam niyang napakabigat na desisyon ang ginawa ng lolo at lola niya pero pinili pa rin ng mga ito ang tama. Huminto ang sasakyan kung saan lulan si Gretchen sa harap ng fruit stand ng kapatid niyang si George. Gaya ng pang-araw-araw na senaryo, abalang kapatid niya sa mga customers nito. Huminga siya na malalim bago napagpasyahan na bumaba na sa kotse. Inalalayan siya ni Jomar na makababa at naglakad papunta sa harapan ng shop ni George. Kuya, mula sa mga customers, agad na nag-angat ng tingin si George at nakita ang kanyang kapatid na nakatayo sa harapan ng shop. Agad niya itong nilapitan at ibinilin ang kanyang mga customers sa kanyang tauhan. Gretchen, bakit nandito ka? Masyadong mainit ang panahon. Nag-aalala niyang sambit at agad tong inalalayan papasok sa shop. At dahil malakas ng benta niya, may maliit na siyang opisina at may aircon pa. Sinadya niya yon dahil doon din naman umuwi si JP pagkatapos ng klase nito. Naparito kayatang bigla nang dito matawag sa akin. Ani niya habang naghahanda ng snacks para sa babae. Nang maupo siya sa harap nito, napansin niya ang balisa nitong ekspresyon dahilan para mag-alala siya. May problema ba? Nag-away ba kayo ni Demetrio? Kamusta siya? Balita ko nahuli ang tiyuhin niya. Marahang umiling si Gretchen bago nagsalita. May sasabihin ako sa iyong importante. Kuya? Napakurap-kurap si George. Bago alanganing umiti. Bakit parang kinakabahan ako sa sasabihin mo? Biro pa niya? Inawakan ni Gretchen ang kamay ni George na nasa ibabaw ng mesa at marahang pinisil. Nahuli na ng mga pulis si Papa Gary, kuya. Agad na rumihistro ang pag-aalala sa mukha ni George bago siya sinipat ng tingin. Paano siya nahuli? Hindi ka ba niya sinaktan? Sumugod ba siya sa inyo? May ginawa ba siya? Sunod-sunod nitong tinanong. Marahan siyang umiling at pinigil ang sarili na mapaluha. Huwag kang mabibigla sa ipagtatapat ko sa iyo, kuya. Pero si Papa ang nag-drive ng sasakyan na bumangga sa mga magulang ni Demetrio noon. Siya ang naatasang pumatay sa mga magulang ni Demetrio kapalit ng pera. Umawang ang mga labi ni George dahil sa gulat. Nakaramdam naman ng labis na awa si Gretchen sa kinikilala niyang kapatid. Parehong mga magulang nito ang kasalukuyang nasa kulungan dahil sa mga kasalanang nagawa.
Sigurado siyang masakit yon para sa lalaki pero wala siyang magawa dahil malaki ang kasalanan ng mga ito. At kung di naman nila ipapakulong sina Teresa at Gary, maaaring madadagdagan pa ang kasalanan ng mga ito. Nasa kulungan na ba siya ngayon? Marahan siyang tumango. Patawarin mo ako, kuya. Hindi ko ginustong ganito ang mangyayari sa pamilya natin. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Maya-maya pa isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni George sa kabila ng sakit na nakasulat sa mga mata nito. Hindi ka dapat tumingin ng tawad sa akin. Wala kang kasalanan, Gretchen. Naging biktima ka lang ng kasakiman nilang dalawa. At kahit masakit, nagpapasalamat ako at nahuri na sila nang sa ganon, matigil na silang dalawa sa kasamaan nila. Wala tayong kasalanan, Gretchen. Pareho nating hindi ginusto na ma-involve sa kanilang dalawa. Ang importante, ligtas ka. Kayong dalawa na magiging pamangkin ko. Tuloy na siyang napaiyak sa sinabi nito. Di na siya nakatiis pa at yumakap na sa lalaki. I'm so sorry, kuya. Shh, it's alright. Kahit anong nangyari sa mga magulang natin, mananatili pa rin tayong magkapatid. Di magbabagong pagtingin ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Gretchen, at wala ako ibang hiling kundi ang kapayapaan at kaligtasan mo. Kapag nagkaroon na ako ng lakas ng loob, kakausapin ko si Demetrio at ako mismong hihingi ng tawad sa kanya sa mga kasalanan ni na mama at papa sa kanya. Mga kasummer, isang napakalagang aral ang iniwan sa atin ng kabanatang ito. Hindi natin mapipili ang pinagmulan nating pamilya, ngunit may kapangyarihan tayong piliin ang landas na ating tatahakin. Tingnan natin sina George at Gretchen, bagaman namulat sa ilalim ng mga magulang na nagasik ng kasakiman, puot at krimen, pinili nilang manatiling mabuti. Ang pagtanggap ni George sa katotohanan na kahit masakit dapat pagbayaran ng kanyang ama ang mga kasalanan nito sa batas ay patunay ng isang dakilang karakter. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya hindi nangangahulugan ng pagtatakip sa kanilang kasamaan, kundi ang paggabay sa kanila sa tamang daan ng hustisya at pagsisisi. Ngunit sa kabilang dako, lubos din nating nararamdaman ang bigat ng puso ni Bianca. Sa gitna ng labis na trauma at kahihiyan, tila nais niya nang wakasan ang lahat sa gilid ng rooftop. Paalala to sa atin na sa oras na matinding kadiliman, ang unang kailangan ng isang biktima ay unawa at yakap, hindi ang hatol ng mundong mapanghusga. Sasalubungin kaya ng tadhana ang nag-aagaw buhay na pag-asa ni Bianca? At paanong haharapin ni Gretchen at Demetrio ang pagsisimula ng kanilang bagong pamilya habang nakakulong ang mga taong nagtangka sa kanilang buhay? Magkita-kita po tayong muli sa huling kabanata ng ating kwento. Ako pong muli ang inyong kasama, si Miss Sandra, nagpapaalala na habang may buhay, laging may pagkakataon para sa bagong simula.